ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:33 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaaputon. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sang Miyerkules, Pebrero 4, tuig 2026. Good morning, Ems. Good morning, Jen. Good morning sa mga tagpalamatin natin diri sa may Iloilo Morning. Di man ka mga bahin sa Western Visayas, kag sa di man ka mga nagalantaw sa Facebook Live man, o kung nagamati ka mo sa radyo. Kamusta ka mo, subong na adlaw sa Miyerkules. Miyerkules na kita sa unang ng Miyerkules sa bulan sa Pebrero, kagapet sa 4 na kita, no? Padayon kita nga nagabantay sa mga mainit nga balita diri sa Iloilo City, kag kainas ang aga, Jen. Wow! Kahapon lang natin ginistoryahan ang mga flyovers diri sa syudad sa Iloilo. Nakibot kita kay paglabay natin kay nato sa may area sa General Luna, sa may overpass, sa may Halandoni flyover. Gin pa suradhan may mga cones dito kung sabihin na nagapakita na hindi pwede maadyan sa mga motorista dito sa babaw sa flyover. Amo ni ang Halandoni flyover ang mainit sa Bongjen. Kaya madamo ang nagareklamo nga madanlog ang asfalto kag may pila kita ka mga aksidente nga na-record dito sa may ibabaw sa Halandoni flyover. Di kayo na sang aga nakibot kita, kaya hindi na inimagyan. Pero sa pamati-mati natin sa istoryahanay sa mga drivers, si drivers, sadya. Kaya wala ko na sila makabalo kung sino ang nagbutang. Hindi sigurado kung Iloilo City Traffic and Transportation Management Office o kung DPWH. Tiginatanaw nyo lang isa ko posibilidad nga ba si ibalagin sa skuhan kag mga pribado lang ng individual ang nagbutang dito, pero gina-follow up pa natin si Sir Alderico Garbanzos kung sila ba lang, ila ba lang opisina ang nagbutang or sa bahin sa DPWH. Titoy dapat sinaya may advisory gina parang mga motorista ta. Makahibalo, mga giyahan aton nga mga estudyante. Di kung dogolpihan ay lang pati katapos ang ICT team mo wala ka balor wala na ginila na mo amo na oras peak hours na Yes. tapos alas city makarambula makalate ang mga estudyante kung wala advisory da kag wala sang nagaman dira sa may area good like ang epekto sini sa aton sa mga koturan dito damo gid reklamo nga madadlog ini actually nakalabot ni kay City Councilor Cabaluna sa Committee on Transportation
na matapos inigin buksan sa December 25, damo kuno da na aksidente na. Siguro dapat reviewon ini kay wala ta ginapangayo nga magsigi ang mga aksidente dira. Magluwas pa kon careless ka man nga driver. Alam mo na gid madanlog turuhan mo panlagan dapat may mga speed limit na da nga mga ordinansa kita nga ginapatuman mo diri sa may syudad sa Iloilo, especially kung nagaagi ikaw sa ibabaw sang sining halando ni flyover. Tihalong gid. Especially subong nga madanlog ang aton sining dalanon kag ang aton nga tiyempo subong mabagyuhon may ara kita raan bagyo nga ginapasulod ti expect sang pagpanalithi pag-ulan-ulan ti whole day daan kisa ang aton nga na-experiencyan nga pag-ulan-ulan. Kag kung hindi ko man sila dyan, ang may nagkakaigo na nga proseso, no? Before sila mag-implement sa mga temporary nga closures ang flyover, no? Nadumduman ko sa interview natin sa Sir Alberto Garbanzos. Usually, may resolution ba na sila nga ginapangayo sa City Council, pero ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office, no? May ara na sila sa kumbaga the authority na pwede sila ka-automatic katuhan sa closure, temporary closure, kung immediate or public need. Pero usually, kung may closure na sila, usually may traffic enforcers ginadara nga nagaman sa area or may mga tao sila halin sa TTMO pero kaina to daw wala, no? So amo to ang na-confuse sa mga drivers kay daw sa babaw ng area lang din na ibutangan sa dokon nabudlayan kaya ang iba na nga mag-gidid sa dalom wala sila kabalo nga sirado gali sa babaw so nangin dugang hool kay na dito pasado alas 7 pasang naglabay kita. Diba si palang may authority digman pero ang problema to kay paano natin ma-check may CCTV to alhan sa dirang area or ma-double check natin kung sino digman ang nagbutang sa mga traffic codes. Doon mo man tabo sa buhang flyover kahapon nga adlaw may arasing may mga ginpangutang na mga no entry signs sa approach sang flyover. Pero sige-sige gidya ang agi sa mga motorista. Duwa ka bagay na, no? Kung duwal gidya ang motorista, kasi malaman na gidya may no entry, tapos masaka ka. Kay dugang pabi nga wala masang gabantay, kagwa gagayad ni traffic aid. Di ang iban nagapabunturar gid, hindi sila magagi sa matraffic, lubak-lubak sa dalom sang buwang flyover. Muna nga natingalaman gapon ng mga kontraktor dito. So nila ang announcement sang ICT team mo, February 1, February 3 na may gagi gapon sa babaw sang flyover. Kaya may kulang sa information, sa instruction o kung confused ang pinangatuan ka mga membro. May mga chat group na sila. Siguro dapat i-clarify na parang mangin-synchronize bala ang aton sining mga advisory, especially sa mga crucial areas na ginaagyan sa aton nga mga motorista pareho sa halando ni flyover. Tingala sila naguro nga ginsiraduan aga no may guba, may wala man sang announcement earlier o kung night before sang traffic closure. So dapat i-revisit ina no pag i-supervise na especially sa crucial hours sang traffic o kung sa peak hours ini pwede nga wala sang traffic aid. Amo na nga inoras kinahanglan ang ila sini nga pagserbisyo. Anyways, bantayan natin mga kita kang update, no? Kaya sinin mo na gani dyan, critical nga alagyan na dira sa may area sa General Luna. Anyways, ibang pagiging balita, no? Ang Department of Interior and Local Government dyan, gumadumduman mo, nagtagawa sila sa Memorandum Circular 2026-006. Bago pa lang yung memorandum nga nagamando sa tanan nga mga government officials, particularly mga local chief executives naton, kag barangay officials, may kaantanan dala sa silang mga government buildings or mga structures nga may mga pangalan, kolor, kag political slogan sa mga politiko naton nga iniluson. Gusto ninyon ang mga barangay hall nga may mga catchphrase sa mga politiko, may color, may mga tsura nila, no?
kinahanglan himuson in relation sa daw anti-EPAL nga policy Okay. sa nga DILG. Ti kahapon, no? Nagpamangkot kita sa City DILG kung ano ba lang ilang nga mga tikang considering nga ang una nga nagpagawa sa sining guidelines dyan is National Office ang DILG kung nakalabot na bala ini kag kung ano ang mga tikang sa local level diri sa may City DILG. No? To sunin niya, nagahulat pa sila sa dugang nga Ay, guidelines nahulat pa sila yun. kag Dapat ano na i-implement na kaya actually hindi man ni bago. Sugay naman yes. Pero ang pasalig nila dyan, nga amat-amat na nila cascade, especially sa mga nakatungdan, parang when the time comes, na mag-implement na sila sa roll-out, full roll-out sa sining implementasyon, madasig na, no? Pero ang pasalig ni Sir Oscar, nga naamat-amat na nila kahibalo sa mga nakatungdan kag nag-prepare naman sila sa mga ga-assign nila ng mga personnel agod maghibot no sa mga kabaranggayan diri sa Iloilo City kag sa mga nanuway-tuway nga lugar. Pero ang importante with this circular nagpasalig man si Iloilo City Mayor sa Trias nga mauna na siya no sa pag-initiate kag himo sa initiative nga subong pa lang ang tanan nga mga offices dito sa may City Hall, tanan nga barangay halls, amat-amat na nga pangkakson ang inyong ginatawag nila nga mga EPAL, bala mga ginabutan nga mga picture, color. national ini nga memorandum. Yes, national memorandum. Hindi limitado lang sa amo sini dito lang sa Luzon sa Metro Manila. Kundi dugay na niyang anti-EPAL nga ni. Nagtulog ini ang implementasyon sini kay ang layi nga ni dugay na ni nga na-aprobahan kag na-implement subong naman na nadumduman di mayo lang ko na aton sini nga pila ka mga politiko, mga elected officials kay daw sila man ni ang ang una nga maiguan sa implementasyon sa sining anti-EPAL. Di amat-amat na kamo kung may mga politiko da nga naintindihan nila balati hindi na kinanglan man ang DILG pa nga i-remind kamo kay ti aware naman na sila sang sini nga layi naton kaya matamat na muna kapag kakasa na una naton abi kumangkot dira masustain ang consistency sang implementation dapat pakita niya gid nga modelo kamo ang aton nga mga elected officials para nga nabi tanawon nga nagakomply sila na nagamatumato hindi na silang kinanglan pa nga i-tukbulon ba permi yung magpaambot-ambot ko magpabulag-bulag ay nalipat ako wala ako isinikabalo mga mo sinabalabaw tais-tais na nga mga linyada kumbaga ang pumuluyo ka naga-observe Nakabalo na. kaya ang DILG bakit kung wala tumoks babaw Di man. hindi man. Mayo na, gina-remind na natin sini nga mga covers ang siniyang anti-EPAL law naton. Anyways, according to Department of or DILG Iloilo City Head, no, Oscar Lim, nila i-clarify dyan, not as to the limitations, but kung diin ma-apply ang inyong memorandum, kung retroactive ba lang inyong application, buot silingon, mga buildings or mga offices na natukod na or proactive siya na ma-apply pa lang sa specific period nga time na ini. So, ang ilagi na lang tao, diri ang mga tanan nga mga city, barangay officials na siguraduhin nga dapat wala sa mga litrato, pangalan, initials, color motif, slogan o kung any nga symbol nga makabig naton matrace or ma-identify ang isa ka politiko sa ilang nga opisina or anuman nga structure dira sa ilang nga barangay. Kaya iya ka pumuluyo iyan iya ka taxpayer supposed to be sila na yan dapat padunggan sa ila ibalik ang recognition ng pagpasalamat bala. Hindi na iya siling yang amo nang ang content no sang anti-EPAL. Sige, sa mga politiko nga naga-comply kag nagatuman saludo gid kita. Kay nahampan ninyo ina
Hindi na kanaya kinanglan remind na mas nabi sana kay ano na order na sang DILG dapat mangin modelo kita sina. Amo na yan dapat palakpakan tayo na naga-comply. Tandaan nyo na sila kung sino na sila. Sa inyo sinang mga lugar da, banwa, probinsya, district nyo da. Tanawa nyo kung may naga-comply. Kaya dira mo na matest kung ano nga sa isang karakter ang may ara ang inyo sining tiglawas, representative ang mga ginboto ninyo bala sa nagligad nga eleksyon para may basis ka mo sa masunod naton nga pinili ay halin sa barangay hasta sa local election naton hasta sa national election. Hari bala dyan, mamatian natin ang kabahin sa official statement ni Joy Chantilaga Gozal, ng spokesperson sa Iloilo City Mayor Office. May kaangtanang siningin kagwa nga memorandum circular sa Department of Interior and Local Government. Compliance with DILG Memorandum Circular 2026-006 gilayon nga nagpatuman sang nagakaangay nga tikang ang Iloilo City Government under sa administration ni Mayor Isa Treñas. Kahapon mga pasado alas 11 na-receive sang Office of the City Mayor ang ining memorandum circular nagikan sa City DILG. And immediately, nagmando ang aton nga alkalde i-comply ang ining memorandum circular. Ginpauna niya ang ara sa sulod sang iya sining opisina, particularly dira sa may aton nga Atipan Center, no? May mga unnecessary graphics, no, nga pangkakas dira. And natala na man nga magpapanaog sang memorandum ang alkalde sa tanan nga mga offices nga nagapatuman sang mga projects and programs sang Iloilo City Government nga ginpondohan sang gobyerno. Agad nga may sure naton nga ang tanan nga mga projects, no, nga igapatuman sa Iloilo City Government magasunod sa sining memorandum circular, no. Kag ginapasiguro man sang syudad nga ang tanan nga opisyal kay empleyado sang Iloilo City Government ang magasunod kag magatuman sa sining memorandum circular, no, as a part man sang aton sining responsable nga panggobyerno. Nabatian ang kabahin sa pagkahayag ni Joy Chantilaga sa Ano na iya? spokesperson ni Iloilo City Mayor Isa Treñas. Tingnan ba sinatingala sila dyan Oo. sa flash ko nga picture sang Atipan Center. Amo na ang do programa sang Iloilo City Government kada business one-stop shop sang tanan nga mga social services na pwede i-avail. Kung nakitaan nila nga Atipan na lang ang nakabutang kay before may dako-dako ng mga pictures sa mayor. So ginkakas niya in compliance bilang pagsunod sa siningan memorandum circular sa DILG. So nagapakita nga at least unahan niya dugay na yun nga practice, no? Color din yun. Gini nga color red nga government officers o mga barangay structures sa kada barangay. Silang taon ta. sundan yung si Na masunod sundan yung ginimo ni Mayor Isa Treñas pagka order na yun follow sa yun di sa iban na kamo naman bulos na kay ang DILG hindi nyo napaghulata kay basi karon remind ka bubla ka masaka pa dang taga DILG sa office mo bi amo ni may amo kita sining order let's comply ami pagsaka sang DILG bala tito wala naman tadi gali muno kag saway kay self ano naman sila may initiative sa mga ilasin ninyo mga mga picture pangalan kaya actually kung yung pumunuyo kung tagos ang imo pagserbisyo hindi niya mapanas sa ilasin ni panghuna-una kag tagipusoon ibantayan ta kag follow kita sa DILG amo niyang sa isang gobyerno nga nag-make sure nga ma-implement ang aton sini nga mga laying ginapatuman sa aton sini lokal nga panguluhan. Tanaw naton kung sino ang mga leaders nga naga-comply. Kami pa
sa ibang nga lugar, hindi lang sa syudad sa Iloilo, kundi sa tanan ng mga areas na sakop din sa Gani. Pilipinas, kay bilog na pungsod din ang mando sa DILG. Dasig daan, marilipaton man daan aton sa pila ka mga elected official mo. Lalo na sa mga nagagmay, balang kabanwanan dyan, dito ko din sa Iloilo, no? Kadamo sa mga ginakabog natin nga mga epal moves, sa mga pictures, sa mga politiko, ang ilang political slogan, no? Timayon na nga masampulan yung mga epal natin ng mga politiko para at least no, mabatsagan din natin ang ating na ginabayad na buwis nagakadtogid sa mga importanteng infrastructures mo nga wala bala sa dalang promotion sa pangalan sang politiko. Kaya parte na sa ilang ginsumpaan, parte na sa ilang katungdanan bilang isa ka public official. Sigurin nyo na nga sa mga ambulansya, mga ano pa nga, mga Barangay hall, di ba? Barangay hall, mga gyms, gym, basketball gyms. Tabi, remove yuda. Sa aton sa mga pumuluyo, kasi actually, ang anti-EPAL nga ni para gini sa aton sa mga pumuluyo, na ma-remind ang mga aton liberes, ang publiko man, na ang tax na ginagamit sa proyekto is iyan na yasang pumuluyo. Tingnan mo siguro, kung may ara ka mo da makitaan ng mga EPAL na blanga, mga nakaprint sa mga government projects, vehicles, abi picture nyo, kag-isend sa DILG, kag ipakita, pang-isog ng muda, para nga ano man kamo ang manging matabla sa aton sining gobyerno, may kontribusyon man kamo, may proof kamo nga ano sini, no? Para nga maaktuhan ang ining mga EPAL, padayon sa pag-epal-epal sa pila ka mga proyekto sa gobyerno nga ginabantayan gid sa DILG. Anyways, wala na sa oras din sa programa Iloilo Morning. Bantayan mo tubig karon ang iban pagid nga mga balita kay mga programa diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kay magabantay kita may mga nakaschedule kita nga activities diri sa mga Iloilo City. May ano kita dyan, nakaschedule nga Chinese New Year may paraorgata. may distribution from shelter assistance karon sa mga San Isidro Haro. Kag ang paglunsay naman sa Iloilo Residences Rental Housing Lumanahaw, sa Iloilo City Government. Lumana Ems, I-clarify ta karon kay ang ilang launching sa Diversion 21 sa dati mga titles pa lang or mga ang registration pa lang sa mga available na beneficiaries karon ay na 1:30 sa hapon. ari pa gido sa aton sini nga mga viewers ang pag-air sa aton isa sa bag-ong programa. Wow! Tukid. Ariya karon February 4 alas 10 sa bungaga bantayan diri sa aton sa Radyo Pilipinas Iloilo ang programa natin no nga bago nga mag-air sa bungaga ang tukid kung mahilig ka mo sa siyensya, teknolohiya, tourism, pagdiscover sang ang sige kita tukid mo ginaano mo discover mo may gina-discover ka. Once na may gina-discover ka dapat may knowledge ka tapos may mga bagay kita gali kag may mga areas kita doon sa Western Visayas kung di man kinahanglan tukibon ta doon ina sa pagtukib kinahanglan mo sang siyensya, teknolohiya di amo ning programa para sa inyo karon bantayan ninyo kay unang guest episode. siyempre about science and technology from DOST ang guest subong iyang adlaw sa unang adlaw sa programa nga tukib diri sa Radyo Pilipinas. Pag-angkora nila sa ating kaupdanan nga Morning Vote to Rechante, Wednesdays to Fridays. So, anything about science, technology, kag tourism. Bantayan nila diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kag sa kinaandan kami ang inyo alagad. Sinal Baklay. Kag Enro San Segudo kita liwat, buwas nga adlaw diri lang sa Good morning. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid
ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.